Sa ibang balita, milyong-milyong piso umano ang isinusuhol ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa mga pulis at politiko. Sa mga susunod na araw, ilalantad ng pulisya kung sino-sino ang tumatanggap ng mga payolang ito. At nakatutok si Katrina Son, exclusive. Ang mga makapal na mga checking ito, ibinigay raw ni Kerwin Espinosa sa mga pulis at mga politiko. Kapalit daw nito ang proteksyon sa kanyang mga illegal na transaksyon. Ito ang magpapahiwatig sa lahat ng tao sa Pilipinas na kung sino ang mga nakikinabang sa illegal drugs ni Kerwin Espinosa. Isa-isa raw itong kukumpirmahin ng bookkeeper ng pamilya Espinosa bago ilantad sa publiko ng mga otoridad. Base raw sa mga cheque na nakuha nila, milyon-milyon na mga ibinibigay ni Kerwin sa ilang pulis at mga politiko. Bukod sa pera, binigyan pa raw niya ang mga ito ng mga sasakyan. Yung mga may sasakyan na binigay ni Kerwin ng mga pulis opisyal, soko na kayo dito, dalhin nyo sa Albuera Police Station yung mga sasakyan nyo para ano pa yung pangalan nyo, malibre pa kayo. Sa mga opisyal, politicians at saka mga pulis, sundalo na nakakinabang, may mga sasakyan o nakatanggap ng millions from Kerwin Espinosa, mag-suicide na lang kayo. Nandito na ang papel na hahabol sa inyo. Patuloy rin daw ang manhunt operation kay Kerwin Espinosa. Nakipagpulong naman kanina ang abogado ni Mayor Ronaldo Espinosa Sr. sa Albuera PNP. Tiniyak umano ng hindi nagpakilalang abogado na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Kung mayroon warrant of arrest daw, siya ang talaga ang siyang manguna sa pagpapasurrender kay Mayor within 24 hours. Nalapit ng Albuera Police kasama ang 6 na barangay kagawad at representante mula sa DOJ ang bahay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Albuera, Leyte pasado alas 6 kaninang umaga. Nakakandado na tila abandonado ang mga bahay ng Espinosa sa Albuera ayon kay Albuera PNP Chief Police Chief Inspector Joby Espenedo. 11 pakete ng pinaginalaang shabu ang nasabat-sabay ng pamilya Espinosa. Nagkakalaga man ang mga ito ng mahigit 80 milyong piso. Maliban sa droga lakay, nakasabat rin ng mga otoridad ng 12 camouflage uniforms at iba't ibang sangkap sa paggawa ng bomba. Matapos mabalidate ang mga nakumpiskang droga ay dinala na agad ang mga ito sa PNP Proper Custodial Center para gamiting ebidensya sa isa-isang pangkaso sa mag-amang Espinosa. Dong, kung makita ko na mo karos TV, nagadto sa kugmayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. E total, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Akong pasalig, kung surrender ka, tabangan ka nila. Kaya salamat. Naniniwala si Albuera Leyte Chief of Police Joby Espenedo na nandito lamang sa bansa si Kerwin Espinosa. Hinihinalang isa sa pinakamalaking drug lord dito sa Eastern Visayas. Taliwasan na unang impormasyon na nasa Malaysia ito. Bagong talagang Chief of Police lamang dito sa Albuera si Espenedo, subalit ayon sa kanya, matagal nang alam hindi lamang ng mga taga rito kundi maging ng mga otoridad na nasa iligal na gawain ng droga si Kerwin at ang ama nito na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ipinapangako umano ni Espenedo na hulihin nila si Espinosa. Magkagayunman, wala rin namang dapat na ikatakot si Mayor sakaling gusto nitong bumalik ng Albuera. Handa rin naman si Espenedo na bigyan ito ng proteksyon dahil sa nananatili pa rin itong Mayor ng bayang ito. Puwera na lamang sa araw ng Sabado kung kailan ay nasa simbahan ito. Sa unang tingin, isang napakatahimik na bayan ng Albuera dito sa Leyte. Pero sa oras na makipag-usap ka at magtanong sa mga taga rito, tila tikom ang kanilang mga bibig at mararamdaman pa rin ang kanilang takot. Pero ayon na rin sa ilan nating nakausap na ayaw magpakita sa kamera dahil takot para sa kanilang kaligtasan, medyo nakahinga na umano sila dito. Tila nga daw nagkaroon sila ng independence nang mawala ang mga Espinosa dito. Alam daw ng mga taga-Albuera ang mga gawain ng mga ito dahil sa marami na rin daw napatay dito sa kanilang lugar ang pamilyang ito. Kinumpirma naman ito ni Chief Inspector Espenedo kasabay ng pagsasabing may humigit kumulang sa 60 unsolved crimes and killings bago at matapos ang eleksyon na ayon dito ay malamang na election-related.
Sa ngayon naman ay maayos na ang peace and order situation sa bayang ito at tumaas na rin ang tiwala ng mga taga rito sa mga alagad ng batas. Sa katunayan, sila na rin mismo ang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga kapulisan. Kamakailan ay nagkaroon ng encounter sa pagitan ng mga militar at mga tauhan ni Kerwin. 6 ang namatay sa mga tauhan ng mga Espinosa at nakarecover ang mga kapulisan ng mahigit sa 40 high-powered guns na sa ngayon ay nasa pangangalaga ng crime laboratory. Kaninang umaga ay nakausap umano ni Espinido ang isang anak ni Mayor Espinosa at sinabi nito na nasa isang ospital sa Cebu ang kanyang ama at masama ang kalagayan. Sige, sir. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo, Kerwin. Magdasal ka na. At bahala ka sa buhay mo. Kung pamilya mo, iibig ko na sa White House, Kerwin. Ayaw lang umalis hanggat hindi ka raw dumating. So, kung hindi ka magdating ngayon, hindi ka pa mag-surrender, then your family will be put in jeopardy. Matagal lang naubos sa pasensya ko. Sa kanya? Sa kanilang lahat, hindi lang sa kanya. He's protecting his son, allegedly. His son is the number one listed drug lord in Eastern Visayas per watch list of the president. So we have here Mayor Espinosa. Any questions? Sir, Tuesday, you visit our Ano na po ang mangyayari ngayon, sir? Hawak niyo si Mayor Espinosa. Saan po niyo siya? I-turn over? Ikukulong ba siya? O baka anong proseso? Right now, wala siyang warrant of arrest. We cannot detain him. Although, he is fearing for his safety, that is why he voluntarily surrendered. So, napapakustudi siya sa akin, and we will turn him over to the investigators of CIDG, and we will get some, we will conduct investigation, and kung wala tayong, what is important here is that kung wala tayong ma-file na kaso sa kanya, what is important here is he heeded to the call of the mayor, of the president to surrender, and he promised to cooperate with the government in its war against drugs. He promised to me that given the chance to go back to his hometown and govern his municipality, he will really be zero tolerant in drugs. Follow-up lang, sir. Anong mangyayari po dun sa anak niya si Kerwin or Erwin? Standing pa rin po ba yung utos ng presidente na shoot on sight? Yes. The order daw niyo shoot on sight is still active hanggat hindi siya mag-surrender. Kaya nga, kung nakikinig kayo si Kerwin, your father has already surrendered, so you should follow your father. Dahil pag hindi ka mag-surrender, mamamatay ka talaga. Mamamatay ka talaga pag hindi ka mag-surrender. So you better surrender. Dahil your life really is in danger. Jeff, can I ask the next question? Sir, Jeff, Tagaysay basically. Sir, just to clarify, so we're saying na yung pag-voluntary surrender is admission to guilt na may links talaga with drugs. Is that what you gathered from talking with the mayor? Ang kanya naman is, in-admit niya na yung kanyang anak na si Kerwin is really into drug dealing. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Ko, who is right now detained at the Bilibid. So, inaamin niya yung ginagawa niya kanyang anak, but according to him, hindi niya makontrol yung kanyang anak. So, that's per his statement.
So kaya nga, pakimbestigahan natin sa mga investigators ng CIDG para makakuha pa tayo ng magagandang informasyon coming from him. But right now, as I have said, only the father surrendered while ito nga, sabi is, according to the list of the President, sa watch list ng President, siya ay drug protector ng drug lord. And the drug lord allegedly is his son, Kerwin, who is still in hiding. Siya mismo, hindi niya alam kung saan niya nagtatago. Hindi niya alam kung nasa abroad o dito lang sa Pilipinas. But cannot be contacted yung kanyang anak. At kung nandito lang siya sa Pilipinas, kung nakikinig ka ngayon, Kerwin, you better surrender or die. Sir, yung shoot on site order, paano po natin i-implement yun? Kung file na po ba tayo ng kaso, may kaso na po ba? Ano po yung proseso natin? Simple lang. Pag makita siya, arestuhin siya. Kung hindi siya manglaban, buhay siya. Pero kung siya manglaban, and we presume he is armed and dangerous, according to reports, may arma siya, then he will be shot. Pag siya lumaban. Ano pong kaso niya ngayon, sir? Sa ngayon, out on bail ba siya? Yung kaso niya, previous na kaso. Ito ang kaso niya, ba't pwede sa una? Ha? Right now, wala tayong pinahawakang kaso sa kanya, kay Kerwin. But still, inaamin na kanyang father that he is really into drug dealing in that part of the country, particularly Eastern Visayas.